Matapos na magpalakpakan si Hector at ang babae sa gubat, bumalik siya sa nakaraan, ngunit ilang oras lamang, at kailangan niyang lutasin ang misteryo. Nagsimula ang kwento kay Hector na nagmamaneho pa uwi mula sa mall. Pagdating niya sa bahay, natuklasan niyang matagal nang nakabukas ang trunk ng kanyang kotse at may mga bagay na nahulog sa driveway. Pinulot niya ang mga gamit at pumunta upang salubungin ang kanyang asawang si Clara sa likod ng bahay. Ang pamimili na ginawa niya ay para sa kanya. Pumunta si Hector sa itaas upang matulog, ngunit hindi siya makatulog, kaya tumayo siya at nagsimulang tumingin sa labas ng bintana gamit ang kanyang binoculars. Tumunog ang kanyang telepono at naistorbo ang kanyang panonood sa mga ibon. Kinuha niya ito, ngunit walang nagsalita. Tinawagan niya pabalik at narinig ang mensahe mula sa isang makina na nagsasabing ito ay isang restricted terminal at kailangan niyang mag-iwan ng mensahe o magbigay ng access code. Sinabi lamang niya na tatawag siya mula sa numerong iyon. Bigla siyang nabigla nang dumating ang kanyang asawa, kaya nabitawan niya ang telepono. Medyo nag-alala si Hector dahil walang nakakaalam ng kanilang numero, ngunit hindi ito pinansin ni Clara. Niyakap lang siya ni Clara, at parang nawala ng ulirat si Hector. Ngunit nagsisimula pa lang si Clara. Alam nating lahat kung ano na ang susunod na mangyayari, at tila may makakakuha ng buong audio recording dahil napagtanto ni Hector na naka-record pa rin ang telepono. Sunod, nakita natin si Clara na gumagawa ng furniture sa hardin habang si Hector ay muling nagmamasid sa pamamagitan ng binoculars. Ngunit sa pagkakataong ito, imbes na ibon, isang babae ang kanyang nakita, isang babaeng tila nagtatanggal ng kanyang tapal odo. Masasabi nating ito ay isang uri pa rin ng birdwatching, kung naiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Naistorbo lang siya muli ng kanyang asawa nang humingi ito ng susi ng kotse upang pumunta sa supermarket para bumili ng mga panghapunan. Nang bumalik si Hector sa kanyang panonood, wala na ang babae. Sinundan niya ang lugar kung saan ito maaaring nagtungo hanggang makarating siya sa gubat. Nakita niya ang mga damit ng babae sa lupa, kaya lalo siyang naudyok na ipagpatuloy ang paghahanap. Sa wakas, nakita niya ang babae, nakaupo sa isang sulok, walang malay o baka natutulog. Lumapit siya sa kanya, ngunit bigla siyang inatake ng isang lalaking may balot na benda sa ulo at mabilis siyang tumakbo pabalik sa kanyang bahay. Nagtago siya sa likod ng isang puno at nakita ang lalaking may benda, na tumitingin sa kanya mula sa malayo. Nagpatuloy si Hector sa pagtakbo at nakarating sa isang bahay kung saan may naririnig siyang tumutugtog na musika. Tinangkang kumuha ng atensyon ng mga nasa loob, ngunit walang sumagot, kaya binato niya ang salamin ng pinto at pumasok. Ang lugar ay tila isang lab, at sa halip na umalis, nagdesisyon si Hector na suriin ito. Pagkatapos linisin ang kanyang sugat, nakakita siya ng isang walkie-talkie at nakipag-ugnayan sa isang siyentipiko na may-ari ng lab. Sinabi ni Hector na kailangan niya ng tulong dahil may taong sumusubok na saktan siya. Sumagot ang siyentipiko at sinabing makikita niya si Hector sa surveillance cameras at may darating na lalaking may benda sa ulo. Inutusan siyang pumunta sa isang silo. Sinundan ni Hector ang mga ilaw na nagpapakita ng daan at narinig ang tunog ng kulog, tulad ng dati. Habang tinutulungan siya ng siyentipiko sa pamamagitan ng walkie-talkie, nawawala na ang signal ng mga kamera. Sa huling pagkakataon, nakita ng siyentipiko na nasa likod na ni Hector ang lalaking may benda, kaya sinabihan niyang tumakbo. Sa huli, nakarating si Hector sa lab at pinapagtago siya ng siyentipiko sa isang tangke. Bagamat may pag-aalinlangan, wala nang ibang pagpipilian si Hector. Nakatago siya sa loob ng tangke, at nang bumukas muli ang takip, bumalik siya sa labas at maliwanag na ang paligid, umaga na. Dito napagtanto ni Hector na siya ay naglakbay pabalik sa oras. Pero hindi pa alam ni Hector na siya ay nakapaglakbay sa oras, kaya kinumpranta niya ang siyentipiko tungkol sa mga nangyayari. Ngunit sa totoo lang, mukhang nalilito rin ang siyentipiko. Tinanong niya si Hector kung nagkita na ba sila, at kung puno ba ng puting ketchup ang tangke nang mangyari ang lahat ng iyon. Patuloy lang naglalakad si Hector, kinuha ang kanyang binoculars, at tumingin patungo sa kanyang bahay kung saan nakita niya ang sarili niyang inaabot kay Clara ang mga binili niya mula sa mall, na parang ilang oras pa lang ang lumipas. Bigla siyang napaluhod sa kanyang nakita. Sumilip din ang siyentipiko gamit ang binoculars at napaluhod din. Napagtanto ng siyentipiko na naglakbay pabalik si Hector sa oras. Sinabi niya ito kay Hector, ngunit walang sagot. Tumayo lang si Hector at nagsimulang maglakad palabas, nagsasabing tatawag siya sa pulis. Ngunit pinigilan siya ng siyentipiko, sinasabing hindi siya pwedeng umuwi dahil may isa pang bersyon ng sarili niya na nandoon na. Tanong ko lang, ano kaya ang mangyayari kung magkatagpo sila? Binalikan ni Hector ang binoculars at muling tumingin. Lumapit ang siyentipiko at sinimulang ipaliwanag na naglakbay nga si Hector sa oras, ngunit hindi masyadong malayo. Sinubukan ni Hector magbigay ng mga detalye,
pero mabilis siyang pinigilan ng siyentipiko, sinasabing mas mabuti nang huwag nang malaman ang lahat ng detalye. Sinabi ng siyentipiko na kung talagang nahanap siya ni Hector sa lab at pinapasok niya ito sa tangke, ayos na ang lahat. Ang kailangan lang gawin ni Hector ay maghintay. Dinala siya ng siyentipiko sa isang walang lamang bahay. Doon, ipinaliwanag ng siyentipiko kay Hector kung paano gumagana ang paglalakbay sa oras at bumuo ng plano para maibalik ang lahat sa normal. Sinabihan niya si Hector na manatili sa silid at huwag magsabi kahit kanino kapag bumalik na sa normal ang lahat. Pagkatapos, umalis ang siyentipiko at umakyat sa itaas. Nakita ni Hector ang telepono at agad itong dinial. Tumunog ito ng ilang sandali, at sumagot ang isang lalaki, pero hindi nagsalita si Hector at agad binaba ang telepono. Maya-maya, tumunog muli ang telepono. Ito ang tawag na natanggap ni Hector bago siya sinalubong ng kanyang asawa. Narinig ng siyentipiko ang telepono at agad tumakbo papunta kay Hector. Sinisisi siya dahil sinisira nito ang lahat. Tinanong siya kung kinausap niya ang sarili niya, ngunit sumagot si Hector na hindi. Tinanong siya ng siyentipiko kung natatandaan niyang natanggap ang tawag na iyon, at sinabi ni Hector na oo. Ayos, sabi ng siyentipiko, mukhang maayos pa rin ang lahat. Ngayon, sinabi ng siyentipiko na pupunta siya sa silo kung nasaan ang time machine, pero sinabi niya kay Hector na huwag makialam sa sarili niyang bersyon dahil kung babaguhin niya ang mga kaganapan at pigilan ang unang Hector na makapasok sa tangke, magwawakas ang buhay niya. Sinabi ni Hector na uuwi na lang siya para ipaliwanag ang lahat, pero hindi siya sinagot ng siyentipiko. Sinabihan na lamang siya na may mga silid sa itaas at babalikan siya kapag tapos na ang lahat. Tumayo si Hector, kinuha ang mga susi ng kotse, at lumabas ng gusali. Habang nagmamaneho, nakita niya ang babae mula sa gubat, ngayon ay nakasakay sa bisikleta. Huminto siya, ngunit ilang sandali lang ay may kotse na bumangga sa kanya. Tumama ang kotse ni Hector sa puno. 2 beses na siyang nagkaproblema dahil sa babaeng ito sa loob lang ng ilang oras. Hindi nawala si Hector, pero nasugatan siya ng malaki. Kinuha niya ang benda mula sa kamay niya at binalot ito sa kanyang mukha. Dito na nagsimulang magtugma ang mga pangyayari. Lumapit ang babae para tulungan siya at sinabing tatawag siya ng ambulansya. Pero sa puntong ito, alam mong si Hector ay hindi nakikinig. Lumabas pa rin siya ng kotse. Pinaupo siya ng babae sa tabi ng kalsada at umalis para humingi ng tulong. Bago ito, binigyan niya si Hector ng tubig at inilabas ang gunting upang gupitin ang benda at ayusin ito. Iniwan niya ang gunting sa kanyang bag. Kinuha ni Hector ang gunting pero muli niyang pinigilan ang babae sa pag-alis. Sinabi niyang kailangan niya ng tulong nito at inutusan siyang sumama sa kanya. Kinuha ni Hector ang isang kapa mula sa lupa, isinuot ito, at nagsimulang maglakad patungo sa gubat. Sinubukan ng babae na umalis, pero hinaranggan siya ni Hector at sinabihan siyang magtiwala sa kanya. Kita mong natatakot na siya. Habang nakatingin si Hector sa Hector 1 gamit ang binoculars, sinamantala ng babae ang pagkakataon at tumakas. Hinabol siya ni Hector at sa huli ay nahuli at nawalan ng malay ang babae. Binuhat ni Hector ang babae pabalik sa lugar kung saan niya unang nakita si Hector 1. Nang makita ni Hector 1 ang babae, sinundan niya ito patungo sa gubat. Sa tamang oras, lumitaw si Hector 2 at sinaktan si Hector 1 sa kamay. Tumakbo si Hector 1, at hinabol siya ni Hector 2. Nang tumigil si Hector 1 upang tumingin sa kanya, paulit-ulit niyang itinapat ang kanyang kamay sa kanyang mga mata, na para bang sinisigurong makita siya ni Hector 1. Sa huli, narinig ni Hector 2 ang isang malakas na sigaw, ang babae ay wala na sa lugar kung saan niya ito iniwan. Nakita niya ang kwintas ng babae na nakasabit sa isang halaman. Tumakbo siya papunta sa isang walang lamang gusali at umakyat ng hagdan. Hinagis ng babae ang isang upuan sa kanya, at nahulog siya. Tumayo siya, umakyat muli, at sinubukang pigilan ang babae sa pagtawag ng tulong, pero hindi siya kumibo. Sinundan niya ang babae hanggang sa bubong at hinawakan ang paa nito, ngunit nahulog ang babae at natapos. Napagtanto ni Hector na ang babaeng hinahabol niya ay si Clara, ang kanyang asawa. Si Hector ay ngayon nagbalot ng benda sa ulo, binigyan ng siyentipiko ng flashlight, at sinabing hanapin ang baterya. Sinubukan ipaliwanag ng siyentipiko na ang makinang ito ay lumilikha ng mga problema at hindi solusyon, ngunit iginiit ni Hector na kailangan lang niyang bumalik ng sapat sa nakaraan upang magkaroon ng head start sa iba pang 2 Hector. Sinabi ng siyentipiko na kung babalik sa nakaraan si Hector at babaguhin ang mga pangyayari upang pigilan ang unang Hector na makapasok sa tank, magkakaroon na ngayon ng 3 bersyon ni Hector, at maaaring magdulot ito ng mga pangyayaring hindi niya makokontrol. Nangako si Hector na hindi siya makikialam. Sinundan ni Hector 2 si Hector 1 sa tank at nagsabi na normal na ang lahat,
at susundan na ngayon si Hector 2 para maalis si Hector 1 at siya ang natitirang Hector. Sinabi ng siyentipiko na wala siyang ideya sa sinasabi ni Hector, ngunit habang nakatayo sila sa field, unti-unting naintindihan ni Hector ang lahat. Sabi niya, ang tanging dahilan kung bakit alam ng siyentipiko na tanggalin ang baterya bago pa man siya dumating at itapon iyon ay dahil alam ng siyentipiko na gusto niyang gamitin muli ang makina. Pinaghinalaan ni Hector na tinatangka siyang lokohin ng siyentipiko, kaya sinaktan niya ito para mailabas ang katotohanan. Inamin ng siyentipiko na niloloko nga siya dahil si Hector 3 ang nagsabi sa kanya na gawin ito. Oo, may pangatlong Hector na pala. Sinabi ng siyentipiko na ang unang lumabas ng tank, mga 30 hanggang 40 segundo bago si Hector, ang nagtangka sa kanya at pinilit siyang magpanggap na nagulat nang makita siya. Patuloy sa kwento ang siyentipiko kung paano tumawag sa kanya si Hector 3 gamit ang walkie-talkie at sinabi ang lahat ng mangyayari, kasama na ang pagdating ni Hector na gustong bumalik sa nakaraan. Sinabi ni Hector 3 na kailangan niyang pigilan si Hector na bumalik sa nakaraan sa kahit anong paraan. Nag-insist si Hector na bumalik sa nakaraan at nakita ang bateryang itinapon ng siyentipiko habang nagsisimula ng umulan at narinig nila ang mga sirena mula sa malayo. Bumalik sila sa laboratorio, at muling nag-time travel si Hector. Ngayon ay mas matagal ang proseso, ngunit sa wakas ay bumukas ang tank at lumabas si Hector na may tiwala sa sarili. Sinabi niya sa siyentipiko na mula siya sa hinaharap at gumagana ang makina. Ipinag-utos niyang tulungan siya ng siyentipiko na alisin ang 2 pang Hector. Sinabi niyang lalabas na si Hector 2 mula sa tank at utos niyang dalhin si Hector 1 doon. Pagkatapos nito, nagtago si Hector 3. Nang lumabas si Hector 2, agad siyang lumabas ng laboratorio. Mabilis na nilapitan ni Hector 3 ang siyentipiko at inutusan itong pakalmayin si Hector 2 dahil kailangan niyang makarating sa bahay bago makita ng iba. Nagmamadaling sumakay si Hector 3 sa golf cart ngunit bumalik nang malaman niyang wala siyang remote para sa gate. Sinabi ng siyentipiko na gamitin na lang ang van. Pagpasok niya sa van, nakita niyang nagmamaneho na si Hector 2 kaya mabilis niyang sinundan ito. Nang makita ni Hector 2 ang babae sa bisikleta, huminto siya, at doon siya naitulak ni Hector 3 sa kalsada. Nagpatuloy si Hector 3 sa gubat matapos nawasak ang kanyang sasakyan, at nakita niya ang walkie-talkie. Sinabi niya sa siyentipiko na siya si Hector 3 at humingi ng paumanhin dahil malalaman na ng lahat ang kanilang ginawa. Tinawag niyang isang kabiguan ang siyentipiko, ngunit sinubukan nitong pakiusapan si Hector 3 na huwag gumawa ng kalokohan. Habang tinitingnan ni Hector 3 ang babae sa gubat, tinanong niya ang siyentipiko kung bakit niya binuksan ang makina. Pumayag si Hector 3 na pigilan si Hector 1 na makapasok muli sa tank, ngunit alam na nating hindi ito nangyari. Nang makita ng babae si Hector 3 sa gubat, sumigaw siya ng malakas. Sinabi ni Hector 3 na pareho silang tumatakas mula sa bandaged man at hindi sila matutunton nito. Nagpahinga si Hector 3 at ginaising siya ng babae pagkatapos ng ilang oras upang sabihing may malapit na bahay. Tinulungan siya ng babae at dinala sa loob. Ilang sandali pa, dumating si Clara at sinabi kay Hector na may lalaking may takipang mukha ang Samire sa bakod at tinawag na niya ang mga pulis. Iyon ang nagpaliwanag ng mga sirena mula sa malayo. Dinala ni Hector 3 si Clara sa kanyang kwarto at sinabihang magtago. Sumunod si Clara sa mga utos, at muling nagpunta si Hector 3 sa bahay upang makipaglaban sa ibang Hector. Sa huli, si Hector 3 ay nagtagumpay sa kanyang mga plano, iniwan si Clara sa labas ng bahay at narinig nila ang babae na bumagsak, isang malungkot at nakakagulat na pagtatapos sa loop ng oras.